Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon sa gabi ito ay makikita sa mga hari, unang hari, kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 7. Ito po ang sinasabi. Nagpatayo rin si Solomon ng palasyo niya at inabot ng 30 taon ang pagpatayo niya rito. Ang isa sa mga gusalin ito ay tinawag na kagubatan ng Libanon. Ang haba nito ay 150 talampakan. Ang luwang ay 75 talampakan at ang taas ay 45 talampakan. Ito ay may 4 na hanay ng mga haliging sidro. 15 bawat hanay at nakatukod ito ay 45 na pampabalagbag sa ibabaw ng haligi kung saan nakakabit ang ikisaming sidro. Ang dalawang gilid ng gusaling magkaharap ay may 3 hanay na bintana na magkakasunod. May 3 hanay rin itong parihabang mga pintuan na magkakaharap. Ang isa pang gusali ay ang lugar na pinagtitipunan ng may maraming haligi. Ang haba nito ay 75 talampakan at ang luwang ay 45 talampakan. May balkonahe ito sa harapan, may mga bubong at mga haligi. Nagpatayo rin siya ng gusali kung saan inilagay niya ang kanyang trono. Ito rin ang lugar kung saan siya humahatol. Tinatakpan niya ito ng tablang sidro mula sa sahig hanggang sa kisame. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa unang mga hari, chapter 7, verses 8 to 14. Sa likod naman ng bulwaging iyon ay nagpagawa siya ng kanyang tirahan. At ang yari nito ay tulad ng silid hukuman. Ang kanyang reyna, ang anak ng paraon, at ipinagtayo rin niya ng tirahan at ito'y katulad ng sa kanya. Ang lahat ng gusali ay yari siya naglalakihang bato na tinabas ng lagari sa likod at harap. May 3.5 metro ang sukat ng mga batong ginamit sa pundasyon, at mayroon ding 4.5 metro. Sa paitaas naman, mamahaling batong tinabas at mga trosong sadar ang ginamit, gaya ng portiko at patio ng templo. Ang patio ng palasyo ay naliligid sa 3 hanay na batong tinabas at 1 hanay na trosong sedar. Ipinatawag ni Solomon sa Tiro si Hiram, anak ng isang balo mula sa Lipin Neftali na napangasawa ng isang magagawa ng mga kagamitang tanso na taga Tiro. Si Hiram ay matalinong manggagawa at mahusay gumawa ng anumang kagamitang tanso. Siya ay pinatawag ni Haring Solomon upang gumawa ng lahat ng kagamitang yari sa tanso. Yulaan po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aming pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Unang Hari, chapter 7, verses 15 to 28. Gumawa si Huram ng 2 haliging tanso, na ang bawat isa ay may taas na 27 talampakan, at may pabilog na sukat na 18 talampakan. Gumawa rin siya ng 2 ulo ng mga haliging gawa sa tanso, na ang bawat isa ay may taas na 7.5 talampakan. Ang bawat ulo ng haligi ay napapalamutian ng 7 kadenang dugtong-dugtong na may 2 hilerang palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranata. Ang hugis ng ulo ng mga haligi sa balkonahe ay parang mga bulaklak na liryo, at ang taas nito ay 6 na talampakan. Ang bawat ulo ng 2 haligi ay napapaligiran ng 2 hilera na may 200 na palamuti na mga hugis ay parang prutas na pomegranata. Ang palamuting ito ay nasa ibabaw ng bilog na bahagi ng ulo. Sa tabi ng mga kadena, itinayo ni Huram ang mga haligi sa balkonahe ng templo. Ang haligi sa gawing timog ay tinawag niyang Jakin, at ang haligi sa gawing hilaga ay tinawag niyang Boaz. Ang hugis ng mga ulo ng mga haligi ay parang mga bulaklak na liryo. At natapos ang pagpapagawa ng mga haligi. Pagkatapos, gumawa si Huram ng malaking lalagyan ng tubig na parang kawa, na tinatawag na dagat. Ang lalim nito ay 7.5 talampakan. Ang luwang ay 15 talampakan at ang sukat sa paligid ay 45 talampakan. Napapalibutan ito ng 2 hilerang palamuti sa ilalim ng bibig nito. Ang bilog-bilog na palamuting ito ay nakapalibot
6 bawat isang talampakan. Kasama na itong ginawa ng gawin ang sisidlan. Nakapatong ang sisidlan sa likod ng 12 tansong toro na magkakatalikod. Ang 3 toro ay nakaharap sa gawing hilaga, ang 3 ay sa kanluran, ang 3 ay sa timog, at ang 3 naman ay sa gawing silangan. Ang kapal ng sisidlan ay mga 3 pulgada at ang ilalim nito ay parang bibig ng tasa na nakakurba palabas katulad ng namumukadkad na bulaklak ng liryo. Maaari itong malagyan ng mga 11,000 galong tubig. Gumawa rin si Huram ng 10 tansong kariton na gagamitin sa paghakot ng tubig. Ang haba ng bawat isa ay 6 na talampakan. Ang luwang ay 6 ding talampakan at ang taas ay 4.5 talampakan. Ganito ang paggawa ng mga kariton. Ang mga dingding nito ay may mga kwadro. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 1 King chapter 7 verse 29 to 35. At napapalamutian ng mga larawan ng leyon, mga baka at mga kirubin, ang ibabaw at ang ilalim ng mga kwadro ay may magkakatulad na palamuti na parang mga bulaklak. Ang bawat kariton ay may 4 na tansong gulong at mga tansong ihi. Sa bawat sulok ng mga kariton ay may tukod na humahawak sa pabilog na patungan ng tansong planggana. Ang mga tukod ay napapalamutian ng parang mga bulaklak na kabit-kabit. Ang pabilog na patungan ay nakaangat ng 1.5 talampakan sa ibabaw ng kariton at ang luwag ng bunganga ay 2 talampakan at 3 pulgada. Ang paligid ng ilalim ay may mga inukit na palamuti. Ang dingding ng kariton ay kwadrado, hindi pabilog. Sa ilalim ng mga kwadradong dingding ay may 4 na gulong na nakakabit sa mga ihi na kasama ng ginawa ng gawin ang kariton. Ang taas ng bawat gulong ay 2 talampakan at 3 pulgada at katulad ito ng gulong ng karwahe. Ang mga ihi, tubo, rayos at tapaludo ng gulong ay gawa lahat sa tanso. Ang bawat kariton ay may 4 na hawakan, isa sa bawat gilid at naipurma na ito kasama ng kariton. Sa ibabaw ng bawat kariton ay may pabilog na liig na may 9 na pulgada ang taas. Ang mga tukod nito at ang dingding ay naipurma na din kasama ng kariton. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Hello po, good day, blessed day. Ang aking Bible verse po today is from 1 Kings chapter 7 verses 36 to 43. Ang mga patungan ng hugasan. Verse 36. At ito'y may mga disenyong kerubin, leon, baka at mga punong palma. Ganyan ang pagkayari ng 10 patungang tanso. Iisa ang pagkakahulma, iisang sukat at iisang hugis. Gumawa rin siya ng 10 hugasang tanso. Tig-isa ang bawat patungan. 2 metro ang luwang ng labi at naglalaman ang bawat isa ng 880 litrong tubig. Inilagay niya ang 5 sa gawing kaliwa at ang 5 sa gawing kanan ng templo. Samantala, ang tangking tanso ay nasa gawing kanan ng templo, sa sulok na timog silangan. Gumawa rin si Hiram ng mga kaldero, mga pala at mga mangkok, natapos nga niyang lahat ang mga pinagawa sa kanya ni Haring Solomon. Ang 2 haliging tanso, ang mga kapitel nito at mga kadenang na kapalamuti sa kapitel.
Ang 400 hugis granada na nakapaligid ng 2 hanay sa puno ng kapitel, ang 10 hugasan at ang kanilang mga patungan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. So muli po, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At sa pagkakataong ito, tayo po'y narito muli, no, upang magbahagi ng ating devotion para sa araw na ito mula po sa 1 King chapter 7, no, na kung saan ang itinalaga po sa atin ang 1 King chapter 7 verse 44 to 51. So sabi po dito, ang tangking tanso at ang 12 toro na kinapatungan niyon, ang mga kaldero, pala at mangkok. Ang lahat ng nasabing kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon kay Hiram ay purong tanso. Ipinahulma niya lahat ng iyon sa kapatagan ng Jordan sa isang pagawaang nasa pagitan ng Sukot at Saritan. Hindi na ipinatimbang ni Solomon ang mga kasangkapang tanso sapagkat napakarami ng mga iyon. Nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ginto na nasa templo ni Yahweh, ang altar na sunugan ng insenso, ang mesang patungan ng tinapay na handog, ang mga patungan ng ilawan sa harap ng dakong kabanal-banalan, 5 sa kanan at 5 sa kaliwa, ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at pang-ipit na mitya, ang mga tasa na lagyan ng langis, ang mga pamutol ng mitya at mga mangkok, ang mga sisidla ng insenso at lalagyan ng apoy, at ang mga paikutan ng mga pinto ng dakong kabanal-banalan, at gayon din ng mga pinuno ng dakong banal. Natapos ng lahat ang mga pinagagawa ni Solomon para sa templo ni Yahweh. Tinipon din niya lahat ng ginto, pilak at kagamitang inihandog ng kanyang amang si David at itinago sa lalagyan ng kayamanan ng templo, no? So dito makikita po natin, no, na talagang ay yung para sa Diyos, no, talagang ipinatawag ni Solomon, no, si Hiram na kung saan siya yung pinakamahusay, no, na sa paggawa sa mga tanso. So ibig sabihin talagang pagpara sa gawain ng Diyos, talagang pagpara sa Diyos dapat yung pinaka the best yung gagawa, no. Dito ipinapakita na dapat talagang ibigay yung pinakamainam para sa Diyos. At dito makikita din natin si Solomon ay gumamit din ng mga materyales na talagang mainam, no, na ito ay ipinapaalala na dapat yung mga bagay na mga mainam, ito po ay dapat yung ibibigay natin sa Panginoon. At ipinapakita din sa verses nito yung pagtatapos ng plano ay talagang naitayo ito ng maayos ayon doon sa simula at ayon din doon sa kung kailan ito natapos. So ibig sabihin akma yung panahon at ito yung napakaganda doon sa buhay ni Solomon. Talagang siya mismo yung tumitingin, siya mismo yung nagche-check kung tama yung pagkakagawa. At dito natin makikita na talagang grabe yung karunungan na meron siya, no. Dito ay makikita natin talagang yung templo ay inihanda, no, para maging tahanan ng Diyos. So sa ating buhay, dapat din nating ihanda yung tirahan ng kanyang espiritu. Ito yung ating puso, no. So ito po yung mga verses na itinalaga po sa atin na talagang grabe talaga yung pagkakagawa ng templo. Kapag ito ay ating binabasa, makikita talaga natin yung kagandahan ng pagkakagawa na ito ay makikita natin. Kumbaga, kapag ginamit natin yung ating imagination, makikita natin na talagang napakaganda yung pagkakagawa ng templo. So, purihin po yung Panginoon na muli, nakapagbasa muli tayo ng ating Bible na ginagawa natin sa bawat araw. So, God bless everyone. Ang Panginoon po ang mapapurihan.